January 29, ang January 29 hanggang February 2 ay meron tayong pastor's call doon po sa sa Island Resort. Baka gusto niyo sumama, ano ho, mga kapatid? Tapos sa February 3 ay bibisita po yung mga Koreano dito. Hindi ko alam kung 4 or 3 sila. Then February 4 doon sila sa Paiti mag-preach, ano ho. February 15, meron tayong LCM po dito. February 15, meron po dito, ano ho, alas 6 ng gabi. Kasi February 14, yun po yung, anong tawag nila? Valentine's Day. Oh. Dito, meron tayong LCM. February 15, mula alas 6 ng gabi. Semi-formal po ang ano natin. Tapos mga table-table po lang dyan, ano ho. Yung per person is 150. Okay? Parang banquet style ang gawin natin. Pwede kayo magdala ng bisita ninyo as long as you pay for them. Okay? Para sa pagkain. February 18, meron tayong bisita dito na misyonaryo going to Cambodia. Pagkatapos March 3, meron ding misyonaryo. March 27, 28, March 27, Lord's Supper natin yan. That is sa Wednesday. 28, 29, 30, hanggang 31. Yun po yung Holy Week. Meron po tayo dito camp. Summer camp or family camp. Then, sa mga young people, yung gusto pong sumama sa Cebu, mga young people, bibili kayo kung sasama kayo mag-provide ng tickets po ninyo, aeroplano papunta ng Cebu or barko. Ano ho? A-attend po tayo ng World Youth Congress. Okay, Cebu po yan. Kung saan-saan kayo nakarating, why not sumama kayo doon? Ano ho? Mamimit nyo yung mga ibang mga young people from different countries and different places in our country. So, i-mark nyo na sa kalendar yan. Humanap na kayo ng kung gusto ninyo, kayo na mismo mag-book, ano ho? July 1 hanggang 4. Ipupost ko rin yan para kung gusto ninyo, hanggang ngayon maaga pa, mura pa yung pamasahe. Kasi pag malapit na, mahal na. Okay? So, tumayo po tayo. Tayo po yung magbasa ng salita ng Diyos. Dito po tayo sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verse number 23. We are going to talk this morning about things we do in the church. Mga bagay na ginagawa po natin dito sa loob po ng bahay, sambahan. Ephesians chapter 5, verse number 23. And 27. Nakita nyo na mga kapatid? Okay, basahin natin. Ready? Read. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Verse number 27. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle, or any such thing, but it should be holy and without blemish. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words this morning. Pagpalain niyo po ang mga anak po ninyo. Mangusap po kayo sa puso't isipan ng bawat sa amin. Maaring sa kalagitnaan namin ay nanghihina, o kaya naman ay maraming katanungan, o kaya naman ay nanlamig sa pananampalataya. Kayo po, Diyos, ang magsagot sa kanila pong mga dalahin at pagpalain niyo po sila. Lahat na ito aking dalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Kristo, sa aming Diyos sa kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. Sa binasa po natin, mga batid, ang sabi po na banal kasulatan, that he might present it to himself a glorious church. Itong church na ito, tingnan nyo ha, yung church is a group of people. Tayo po yun. Kaya nga, pagka ikaw ay nasa church, you must have a ministry. Tingnan nyo mga batid ha, ayoko na kayo ay nasa loob ng church, wala kayong contribution. Hindi po maganda yan. Tanong,
Lahat ba kayo rito Pilipino? Taas ang kamay ng Pilipino. Merong iba ayaw. Kaya ayaw tumaas yung iba kasi Pilipina sila. Okay, mga babae, di ba? Mga Pilipina, ayaw nila Pilipino. Okay. Lahat ho kayo dito ay Pilipino. Pangalawang tanong, kayo ba'y nagbabayad ng tax ninyo? Kasi kung hindi kayo nagbabayad ng tax, huwag kayong magreklamo na yung iskinita ay walang ilaw. Huwag kayong magreklamo na yung kalsada ay lubak-lubak. At huwag kayong magreklamo kung birong binabaha yung mga imburnal ninyo sa paligid ninyo kasi walang gagastusin ang gobyerno. Sabi nila, inanakawin lang naman yan. Ay problema nila yon, hindi mo problema yon. Hindi nyo ba alam na lahat tayo dito ay nagtatax? Tingnan nyo ha. Pag kayo po ay kakain sa fast food, magkano ang tinatanggal sa inyo? IVAT, magkano? 12. Nakalagay doon, 12% VAT added. Kinukunan ka ng tax. Pupunta ka sa gasoline station, pagkatanggap mo, sasabihin mo, magpagas ako ng 500 o 1,000, pagtingin mo, bakit? Nagbabayad ako dito. Hindi mo pwede sabihin sa gasoline station, tanggalin mo yan. Kasi nga kasama po yan. Lahat ho. Kasi gusto ng gobyerno, meron silang pera para magamit. Nakuha niyo mga kapatid? Ako nga, pumunta sa isang simbahan, ang daming offering box. Pagpasok mo sa gate, may offering box. Pagpunta mo sa CR, yung CR, may dalawang box. Pagpasok mo sa loob ng CR, may dalawang box na offering. Sabi ko, dami naman dito. Kahit saang pinto pumunta ka, mayroong offering box. Sabi ko, grabe. Pupunta ka doon sa yung paradahan, may offering box. Ang bihira. Sabi ko, kung nakakalimot ka, hindi ka makalusot. Di ba? Ang galing. So ito mga kapatid. Ibig sabihin, tayo mga Pilipino, contributor tayo sa bansa natin because we pay our tax. Amen mga kapatid? Ang Panginoon, nung siya po ay nasa sinapupunan pa, si Maria at saka si Jose, uuwi doon sa kanilang lugar to pay their tax. At nung nangangaral ng Panginoon, tinanong siya, kayo ba'y nagbabayad ng tax? Sabi niya, ibigay kay Caesar ang para kay Caesar at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Ngayon, sabi niya kay Pedro, pumunta ka doon, buksan mo yung bibig ng isda. Magbayad ka ng tax natin. Nakahuli. Kaya mga baded, lahat ng Pilipino, it must be you pay your tax. Magkano ang tax? 12%. Tama? Pag may bisyo ka, mayroong tinatawag na sin tax. Magkano ang sin tax? 18% ba? Sin tax. Gumawa ka ng bisyo, sigarilyo mo, kahit anong gawin ng gobyerno, nakakamatay. Lahat ng mga sakit nilalagay doon, sige pa rin. Grabe. Tungga pa rin ang ganoon. San Miguel. Sabi na manginginom kasi, pag nilagay mo yung bote, panalo si San Miguel. Pero pag binaliktad mo, si Lucifer naman. Di ba? Kaya, yun yung makatwiran nila Ito mga kapatid, ano bang ginagawa natin dito? Tingnan nyo ha, we as a church, tayo po ay isang pamilya. Pamilya tayo rito, di ba? Katawan nito, ang Panginoon natin ng ulo. Nakalagay dyan, di ba? Sa verse number 23, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. The church is the body. Ito. Anong parte ng katawan nyo? Walang kwenta. Walang kwenta. Yung kamay ninyo, may kwenta ba yan? Meron. Pag tinanggal yung isa lang, pag tinanggal to rito, tatanggalin yan. Payag kayo? Yung hinalaki, tatanggalin. Ang hirap na yan maghawak ng mga bagay-bagay, di ba? Wala na Wala nang pang-grip.
How much more yung mga tao na walang kamay? Kaya minsan may nagtanong sa akin, Pastor, kung kayo po ay bawasan ng parte ng katawan, anong gusto nyo? Yung tainga o mata? Sabi ko, kung tainga, nakakita ko, hindi naman ako nakakarinig. Kung ako naman ay bulag, aba, hindi ko makita yung mundo, nakakarinig naman ako. Ibig sabihin, mahalaga po lahat ng parte ng katawan. Sabi ng mga doktor, yung appendix daw, yun ang pinaka-least. Halos walang kwenta sa parte ng katawan. Sabi nila, kasi yan, bakterya yan eh. Nung araw kasi, ang pinapakain ng Diyos, fruits and vegetables. Kaya bakterya yan para masira, matunaw. Eh ngayon, ang tao, puro barbecue. Puro di ba? Puro karne. O hindi na kailangan yun. Kasi nagiging meat eater na tayo. Subukan nyo, kayo, araw-araw. Di ba kumakain kayo ng karne? Unfair nga eh. Araw-araw, nagmamanok tayo. Chicken joy sa umaga. Tinula sa tanghali. Chicken barbecue sa gabi. Grabe. Kayo iba parang may pakpak na. O ito mga budod. Ibig sabihin, yung katawan natin, lahat yan. May parte yan. O hindi ang tao mabuhay na walang isang kidney. Buhay pa, di ba? Pero pag tinanggal mo yung puso, patay ka. Pwede rin ang tao, yung kaibigan ko, tinanggalan ng paa. Buhay! Diabetes eh. Tinanggal ulit yung isa. Buhay! Aba, ayos ah. Nagka-infection dito sa kamay. Pinutol yung kamay. Wala nang paa, wala nang kamay. Buhay pa rin. Pero mahalaga yon. Ibig sabihin mga badid, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Tama po ba? O yung narinig nyo sa akin ng kwento lagi, sabi ng mga parte ng katawan, pambihira talaga sa bunganga, sa bibig. Siyang nakikinabang. Ako nakakita ng pagkain. Sabi ni Ilong, nakakita ka nga, ako naman yung nakaamoy. Sabi naman ni Paa, ako naman yung lumapit. Sabi ng kamay, ako nga yung dumampot eh. Pero ang nakinabang si Bibig. Sabi ni Bibig, ako nga ang kumain. Hindi naman ako nabusog. Si Tiyan ang nabusog eh. Nagwilga sila. Hindi nila pinakain si Tiyan. Pagdating ng hapon, sabi ni Mata, kamay, meron ka bang napapansin? Meron nga eh. Kasi ako medyo lumalabo na yung paningin ko eh. Sabi ng kamay, ako rin, hinihinig eh. Sabi ni Paa, nanghihina na ngayong aking mga paa eh. Oh. Sabi ni Ilong, lahat nga ng mga dumadaan parang pagkain eh. Sipin niyo yun. So, ibig sabihin, pag hindi nag-function yung katawan, nasisira. Kaya sabi nila, pakainin na natin si Tiyan. Sumirong nakikinabang. Sa isang katawan, mga pati, gagaya nito, isipin nyo na lang sa bahay ninyo, puro kayo mata. Magsain ka na. Hindi, ako mata eh. Nagatingin lang. Subukan nyo. Puro kayo mata. At puro kayo sa bahay, mga bibig. Taga-utos lang. Walang mangyayari sa bahay ninyo. Magdadakdak lang kayo mula umaga. Walang makakain sa inyo. Kinakailangan gagamitin yung kamay. Kinakailangan gagamitin yung paa. Amen ko ba mga kapatid? Sama-sama. Ganon din sa church. Isang pamilya tayo. Pag mayroong ginagawa dito, tayo po ay contributor. Magko-contribute tayo. That is called you are part of the body. Kasama ka sa katawan. Kaya pag may mga project dito, you are part of the ministry, you are part of the body, mag-participate ka. Sasabihin mo, Pastor, nag-aaral pa lang po ako. Bakit wala kang 20? Wala kang 10? Pag sinabing may proyekto, may piano, tayong bibilhin. Automatic yan. Send nyo kay Princess. Princess, ang kaya ko lang piso. Bira, no? Silend pa sa GCash. Ang bayad niya, piso rin. Wala din nangyari sa buhay. At least may participation siya. Amen, mga kapatid? Mamayang hapon, may children's ministry tayo. Ano bang ministry natin? Every third Sunday of the month, meron tayong children's ministry mamayang hapon. Pinapakain natin yan. Oh, nung tayo nga mangingino, may pinapakain natin kung sino-sino.
Iyan ay naalagaan natin eh. Tama po ba mga kapatid? Yan, okay? So una, things we do in the church. We gather together. Ito, nandito kayo rito. Bakit kayo nandito? Para makita nyo yung artista. Walang artista rito. Hahanapin nyo, gwapo yung pastor ninyo, laos na to. Kamali kayo. Retirado na ako. Wala mga kapatid eh. Pumunta tayo rito hindi para makita natin yung crush natin. Hindi para makita natin yung type natin. Hindi para makita natin yung kung sino man yung gusto nating makita. Hindi ho. Napunta tayo rito dahil gusto nating pakainin yung ating kaluluwa upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. That's it. That's why we are here. We gather together. Yun ang sabi na banal na kasulatan sa Hebrews chapter 10 verse number 25. Not forsaking our assemblies, not forsaking, 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together. We assemble this time. Bakit mga kapatid? Pag nandito tayo, we come here for worship. Amen? Nananambahan ho tayo. Ang ating pong isipan, ang ating pong puso, ang ating pong lakas ay nakatuon po sa salita ng Diyos at nakatuon sa Diyos mismo. Kaya ka nandito because you worship. Nanambahan tayo. John 4:24, that the Spirit and they that worship Him must worship Him in Spirit and in truth. Yung ibang tao, karga-karga nila yung di ba? Sa Maynila. Karga-karga nila yon. Pinupunasan nila yan. Grabing tao. Kasi panata nila yan. Nagsisimba sila. Naglilingkod sila sa Panginoon. Hinimatay na. Naghihintay sila ng kabahaba doon. Naulanan. Nagkasakit. Nagutom. Sila po'y tuloy-tuloy. Hindi po yan ang pananambahan. Ang pananambahan, diretso po sa Diyos. Tapos titingnan mo. Sino bang gumawa nung dala-dala nila? Gawa lang din sa kahoy. Kaya yung kaibigan ko, si Pastor Pat, grabe ka magaling yun sa artist yun eh. Siyang gumawa ng relic doon sa Cebu. Nung magkasakit siya, punta siya doon sa Banawi, punta siya kung saan-saan yung mga milagro. Pagdating niya doon sa Cebu, punas-punas siya doon. Pagdating doon sa baba, nakita niya, Pat, ay walang hiya ka. Ako ang nag-uukit sa'yo Tapos sasambahin kita. Kita niyo yun, obra. We gather together for what? Sabi sa verse 25, as the manner forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another. Pag nandito po tayo, mag-bless ka, makita mo yung kapatid. We have a fellowship, mga kapatid. Kasi pag ang isang apoy, pag nagsaing ka, makinig ha? Pag nagsaing ka, kailangan mo ng gatong. Pag isang gatong lang, hindi makakaluto yan. Kinakailangan mo 2 gatong, 3 gatong. Pag 10 na yung gatong mo, malakas na po ang apoy dyan. But the moment tinanggal mo yung apoy na yung isa, mamamatay yun. Para bang magwalis ka ng kalsada, ang gagamitin mo isang walis tingting. Subukan nyo magwalis kung makakalinis kayo. Isang walis tingting lang, linisin mo yung kalsada. Wala Kahit hawain mo yung dumi, hindi mahawa yan. Pero pag dinagdagan mo ng isa pa, at isa pa, at isa pa, at binagkus mo yan, pinali mo, dami-dami nandoon, sama-sama sila, ginamit mo yun. Yun, nakakalinis yun. Ibig sabihin, united we stand, divided we fall. Okay? Another one, why we gather? For prayer. Nandito tayo, nagpe-pray po tayo. Pinagpipray natin yung mga misyonaryo natin. Pinagpipray po natin lahat ng gawain po ng church. Pinagpipray po natin bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, huwag mong sabihin, wala ho akong parte, wala akong ministry sa church na ito. Bakit hindi ka ba nagpipray? Pag-pray mo yung mga kapatid. Ang sabi nga, Mateo 5:44 ipanalangin mo, love your enemies. And pray for them. Ipanalangin mo kahit hindi mo kabaro yan. Hindi mo gusto yan. Ipanalangin mo yan. You pray for them. Another one na ginagawa natin, why we gather?
we gather for soul winning, Matthew chapter 28. And another one, we gather together for follow-up and visitation. Kaya trabaho ng church natin yan as one body na tayo po ay magbisita. O kapatid, kumusta ka na? Hindi ka na nakapag-church. Anong problema mo? O, kakausapin natin. Follow-up and visitation yan. Magpalakasan tayo sa bawat isa. Another one, things we do in the church, to sing praises to God. Tayo po ay maawit sa Diyos. Pagdating po sa church, hindi po tayo kumakanta ng mga slow rock. We don't sing singing. We don't sing wordless song. Hindi po natin kinakanta yung mga wordless song. Alangan naman sa church, kakanta ka, kung liligaya ka sa piling ng iba. Hindi po yan applicable dito. Ang kinakanta dito, ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Yun po yung kinakanta rito. Pastor, kakanta po ako ng about love. Kasi magpe-February na. Kakanta ka rito at ang kakantahin mo, a long and lasting love. Hindi po yan applicable. Wordless song yun eh. Di ba? Ang kinakanta dito, the love of Jesus, sweet and marvelous. O, ganun po kinakanta rito. Kaya we don't sing wordless song. Sa bahay ninyo, bahala kayo kumanta ng wordless song. Ako, may mga paborito akong wordless song. Tatay ko, mahilig yan eh. Makakanta niyan. Pagka yan ay medyo nakainom nung araw, Pearly Shell eh. Pearly Shell. Pag galit sa nanay ko yan, kinakanta niyan, please release me, let me go. Galit lalo yung nanay ko eh. Tumigil ka! O, di ba? Sipin mo, wordless song. Pero yung mga kabataan ngayon, iba na makanta eh. Santong kabayo, banal na aso, ano na pa nagkakanta ng mga kabataan ngayon? So, we don't sing to impress people. Hindi ka kumakanta para makita na talented ka. No, we don't do it. We don't sing rock and roll. Akalain mo yung ibang simbahan, ginagawa ng rock and roll yung mga kanta. Amazing grace, how sweet the sound, the savor ends, I need. Ang dihira yan. Buhay na ko sa inyo. Those in singing, we sing to glorify God. We sing spiritual songs. We sing to strengthen our faith. Diba? Pag blessed ka, you have blessings. Kakanta ka, count your blessings, name them one by one. Pag gusto mong papurihan ng Diyos, to God be the glory, great things He hath done. Pag ikaw masama ang puso mo, kakanta ka rin about spiritual songs. Heartaches, give them all to Jesus. Oh, may heartaches ka eh. Diba? Thank you. Another one. We sing to be godly. Para magiging godly tayo. Huwag magiging carnal. Okay? Next. Things we do in the church, we give unto the Lord. Nagbibigay ho tayo sa Diyos. Unang-una, we give our bodies, yung katawan natin. Kaya nga po, nandito kayo physical eh. Kasi nang sabi ng banal na kasulatan, Romans chapter 12, verse number 1, sabi ng banal na kasulatan, I beseech you therefore, brethren, that by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Kaya po, nandito kayo ngayon. Marami kayong labahin sa bahay. Pwede kayong mamalinggi. Pwede kayong kung saan-saan papunta. But, nandito ka, you present your bodies a living sacrifice. Amen? Mahal mo ang Panginoon eh. Mahal natin ang Panginoon eh. Yun po yung sabi ng Diyos. That you present your bodies a living sacrifice, holy,
and acceptable unto God, which is your reasonable service. Paglilingkod po ito. Reasonable service. You have a reason why you are here. Reasonable yan. Magtatrabaho ka without reason. Ba't ka nagtatrabaho? Wala kasi ako magawa sa bahay eh. Oh. Ba't ka nag-church? Wala akong magawa sa bahay. Para isang kwento ko lang. Naligtas yung tatay. Ginagawa ng tatay, dinadala yung mga anak sa simbahan. Yung misis niya hindi nagsisimba. Hindi nagsisimba yung misis. May ginawa ang tatay na maganda. Pag nagluto siya, lahat ng niluto niya, dalhin niya simbahan. Hindi niya iwanan yung misis niya. Alam niyo yung misis, sumusunod doon, pag alas 12. Sunod simbahan. Kasi walang pagkain nun sa bahay. Sunod. Oh. Sipin mo yan. Pero ngayon, tapat naman yung tapat na yung misis ngayon. Okay? So, ibibigay natin yung ating katawan, mga kapatid. Sabi pa sa verse number 2, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yung ating isipan, i-renew po natin yan. Kung dati ang laman ng isipan natin ay mga mall, laman ng isipan natin ay sugal, laman ng isipan natin ay layaw, bisyo. Renew that. Babaguhin mo. Ngayon pala ang gagawin ko, magsimba. At yung linggo is not debatable. Hindi mo na kinakailangan didibatihin pa yan. At it is not questionable. Magtatanong ka pa, magsisimba kaya ako? O hindi? Matagal na yan eh. Lumang tipan pa, meron ng pananambahan. Yung linggo, hindi na ninyo pagtatalunan yan. Pag linggo, mga kapatid, dapat nakalagay sa kalendaryo ninyo, I have an appointment today with the kings of kings and the Lord of lords. That's your appointment. Ang dami nating appointment sa boss po natin, sa katrabaho natin, sa mga kaibigan natin, appointment natin sa pamilya natin, mga transaksyon natin. So that pag linggo, ang transaksyon natin, no other than our Lord Jesus Christ. The top and priority of that day. Ano ba? We give our time. Ang buhay po natin, mga kapatid, ay maiksi lang. Pwede ba yung paano? Mga dami, yung whiteboard papunta rito. Oh. Bigay natin yung ating ibigay natin yung ating oras. Yan. Ikita nyo naman dito eh. Compared to eternity, ang buhay halimbawa natin, simula tayo dyan, papunta rito. Sino gustong mamatay ng 70? Taas kamay. Dating na 70 years old, patay na ako. Taas kamay. Wala eh. Si Pader nga, hindi makataas kasi 84 na siya eh. Sabihin natin, mag-84 na siya next month. Gawin na lang natin 85. Ba okay ah? Okay na yun sa'yo, Pader? 85? Kukunin nga ng Panginoon? Ayos na? As in tatay nito, si Pader, 86, 85 siya. Okay. Ba okay? Malahi namin mahahabang buhay eh. Kahit may mga sakit. Ha? Oh. Halimbawa lang, ang buhay natin, 85. Kasi meron na tayong 84 dito eh. 85. Oh. Nasaan ka na ngayon? Kung nasa middle ka na, kukunti na lang yung buhay mo. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Kung mga 50s ka na, andito ka na. Kung senior ka na, andito ka na. Kukunti na lang ang buhay mo. Compared to eternity. Punuin mo man ng zero lahat ng lugar na ito. Kahit yung zero mo, toldok lang. Toldokan mo lahat. Nag-represent niya lahat ng zero. That is eternity. Walang katapusan yan. Kanya mo din? Yan. Kaya nga, we need to give our time. Bakit? Kailanman, ito yun eh. 24 hours a day. Hindi mo na maibalik yung oras. Kanta na lang. Kumakanta ka na lang. Kung maiba, balik ko lang. But never it will return. The moment you spend it
Wala na. Yung Sabado kahapon, hindi na po yan maibalik ngayong araw na ito. Wala, no more. Yun lang talaga ang buhay natin. Okay? Huwag mong sabihin, ay, hindi ako nakapag nung last Saturday, gagamitin ko sa next Saturday. Isip na lang natin yan at mga plano na lang natin yan. Hindi ako nakapagsimba ngayon, sa linggo magsimba ko. Bakit? Alam mo ba mabubuhay ka pa sa Lunes, Martes, Merkulis, Bernes? Nobody knows that. Sipin mo, nagbanggaan yung bus at saka yung bisikleta, yung driver ng bus patay nung nabangga sa bisikleta. Patay siya. Nung nag-imbestiga sila, yung bisikleta pala nakasakay sa train. At patay talaga yung bus driver. Diba? Kaya yun po yan. Ang kamatayan dumarating sa hindi natin inasahan. So tayo mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, ano bang meron sa atin? Bakit napakahirap ibigay yung oras para sa Diyos? Di ba? Ang oras natin, dinivide natin yan. Oras ng pagtatrabaho, oras ng pagkain, oras ng pagtulog, oras ng pampaligo, oras ng pagsiselfon. Paglalaro ng ML at nag-aaway pa kayo dyan. At hindi lang nag-aaway, nagbumurahan pa kayo dyan. Mga walang iya ito. Nag-aaway eh. Pag Kristiyanong tao, nagbumurahan eh. Dahil sa laro lang. Ngayon, ito, yung oras natin, yung isang linggo na yan, yung linggo ay sa Diyos po yan. Hindi ibig sabihin, linggo lang ang sa Diyos. Araw-araw sa Diyos po yan. Nakuha niyo mga kapatid? Kaso nga yan, yung linggo, yun talaga yung tinatawag na public worship, magsama-sama tayo. Kasi mula Lunes hanggang Sabado, may mga trabaho po ang bawat sa atin. That's the reality of life. Kaya sabi ng Panginoon, ibigay mo ang unang araw ng linggo. Ang linggo ho, hindi ho 7th day. Unang araw yan ng kalendaryo ninyo. Akala nyo yung Sabado, yun po yung pang 6th day. Pang 7th day po yan. Ang Lunes ho, hindi po yan unang araw ng linggo. Unang araw po yan ng pagtatrabaho mo. Sa trabaho mo, pero hindi yan ang unang araw ng linggo. Ang unang araw ng linggo ay linggo. Tingnan nyo, kalendaryo nyo. At saka nakapula yan. Ibig sabihin ng pula, stop. Tumigil ka sa katrabaho. Tumigil ka sa kadada mo. Kami mag-asawa, lagi kong pinalalahanan sa kanya, pag Sabado ng gabi, ceasefire tayo, walang away. Kasi mag-prepare pa ako ng mensahe. Di ba? Mahirap yung pupunta ka rito, nag-aaway kayo. Mag-away na tayo pag-uwi natin galing simbahan. Linggo ng hapon. Pwede na yun. May mga misis, okay ba yun? Ayaw pumayag. So yun po yan mga kapatid. Kasi ang hirap magsimba. Mag-boyfriend kayo, mag-girlfriend kayo, magsimba kayo na masama loob ninyo. Alam nyo, makakonsentrate kayo sa mensahe? Hindi. Pag nakinig ka, buti nga sa'yo. Diba? Makinig ka. Puro sa kanya eh. Siya din, ganun iniisip niya eh. Buti nga sa'yo. Diba? Hindi kayo nakakonsentrate ng pagkikinig ng salita ng Diyos, hindi niya napakain ng inyong kaluluwa kasi nga nakakonsentrate kayo sa tao. Hindi kayo nakakonsentrate sa salita ng Diyos. Okay. Another one. We give our talents. Meron kang talento sa pag-awit. Gamitin mo yan. May talento ka. Pagturo. You teach, mga kapatid. Lahat dito ng mga tao, dito, mga kapatid. Lahat ho tayo dito may talento. Meron. Kita mo si Manny Pacquiao, ang talento noon, manuntok. Ay, wag naman sabihin mo, Pastor, talent pala yung panununtok eh. Huwag naman bablakayan mo yung mga membro rito, kawawa naman. Di ba? Nung araw, si Angelo, ano yan eh. Nung maliit pa, pag bumisita ko ng Brother Ramil eh.
Parang Manny Pacquiao yan, manuntok. Sinusuntok ako niyan. Pambihira, no? Oh. Angelo, sinusuntok ako yan. Maliit pa yan eh. Masiguro, ganun kaliit, oh. Pag pumunta ako doon, lalapit ka yan. Pambihira, oh. Ibig sabihin, fan na fan niya si Manny Pacquiao. Ganyan ako lagi, oh. Oh. Kita mo yan? Ngayon, pag ako nasuntok yan, tulog na ako eh. Okay, talent. So may kanya-kanya tayo, ipagamit natin sa Diyos. Another one, we give our money. Pera, magbigay ka ng pera. Kanina, pinag-usapan natin tax. Everybody pays taxes. May tindahan ka, punta ka sa barangay, bayad ka. Bakit? Si barangay lang makinabang, sisilip sa munisipyo, babayad ka. Sarap nga ng gobyerno eh. Pera ng gobyerno, magrerenta sa mga mall. Kumita yung mga individual na tao. Yung gobyerno, pinapayaman nila yung mayayaman. Sa Korea, kaya maraming umangat. Bibihira yung malalaking ganon. Ang konsepto ng mga Koreano, payamanin natin yung mahihirap. Ang problema sa atin dito, pag bumili ho tayo sa mahihirap, sobra ko makatawad. Ang nilalako ng alang kangkong, patawad naman, mahal naman yan, 5 piso. Pwede bang 3 pesos na lang? Kita mo yan. O galing mga Pinoy. Kaya, nung makita ko si Mili sa palengke, tatawad-tawad, kapi ka naman. Yun na nga lang yung kabuhayan niya, tatawaran mo pa. Kasi ako iba, hindi ako tumatawad. Kahit sumakay ako dyan ng tri-bike, ang binibigay ko sa tri-biker, 50. O sumakay ako kahapon. Pastor, sukli niyo po, sa'yo na yan. Pero habang kaya tri-bike sinasakyan ko, kasi nasusulwining ko eh. Sisulwining ko yung mga tri-bike. Yan yung gusto ko. Labayaran mo. Pastor, maraming salamat po. Magpapasalamat sa'yo. Hindi yung pagbaba mo dito. Hindi ka nagbabayad. Meron yung people dati rito, hindi nagbabayad. Galit na galit yung mga tri-biker eh. Pagpunta ko doon, Pastor, yung people mo, ano? Hindi nagbayad sa akin. Babayaran kita. Sinisingil ako doon. Buti na, wala na yun dito eh. Baka merong hindi pa nagbabayad. Magbayad kayo. Sisingilin ako ng mga driver niyan. Tri-biker, kilala ko niyan eh. Minsan, nasa isip ko yung mga yan, gagawa tayo ng parang Bikers Sunday. Yung mga nagbibisikleta dyan, Tri-Biker Sunday. Pakainin natin, sulwiningan natin. Amen mga kapatid? Alam niyo, sabihin niyo, Pastor, gumagastos lagi tayo, pinapakain natin yung mga tao. Hindi naman nakarating simbahan. Bakit? Yung Panginoon ba, nung pinakain niya yung 5,000 katao, may naligtas ba doon? Sige, sabihin niyo sa akin. Yung bata nga nagbigay ng tinapay tsaka isda, hindi nga naligtas yata yun eh. Nakuha niyo mga kapatid? Libo-libo, pinapakain ng Panginoon. Wala tayong panlibo-libo dyan. Mga pang 50-50 lang tayo, pa isa-100 lang. Di ba? Pero at least, meron tayong ginagawa, mga kapatid. Amen? Diyos yun eh. Pag-pray lang niya, tinapay, mga isda, pambira, busog yung mga tao. Dito sa atin, pag nagpakain tayo, pagod yung mga membro, luluto doon. Tapos pagod pa yung mga bulsa ninyo. Pero at least, ang nagdalakan doon, we do our part. Amen, mga kapatid? That one day, yung mga tao na yan, makakilala sa Diyos. Yan po yan. So we give our money. Paano ba ang pagbibigay? Yung unang ibibigay natin ay tithes. Diba? Tithes. First giving natin. Ba't binigyan ako ng walang sulat? Siguraduhin mo lang, Brad, may mga laman to, ha? Ito. Bumili kayo lagi ng bago. Tithes sa. Tatanungin nyo, ano ba yan? Hindi inyo yan. Sa Diyos yan. Okay? Sasabihin nyo, paano ko malaman, Pastor, na sa Diyos yan? Ay, basahin natin ang Biblia. Leviticus
27, verse number 30. And all, basahin nyo. Nandiyan sa screen nyo, nakalagay dyan. And all, ready, read. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, and of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. All. Pag sinabing all, there is no such thing as exemption. Lahat yan. Ngayon, may mga trabaho na tayo. Nung araw, walang trabaho yung mga tao. Kung ano yung makita nila, prutas man yan, vegetable man yan, o nahuli nila, they are going to give the 10th part, ika-10 bahagi. Kaya yung tithes, pag tinagalog mo yan, anong Tagalog? Anong nakupo? Aray ko po. Doon nakupo, dito aray ko po. Doon, inang ko po. Nagdanalayo, lumayo na eh. Ika-10 bahagi. Yan po yung tithes, which is called 10%. 10%. Kanino ka mo yung 10%? Sa Diyos. It is the Lord's, di ba? And it is holy unto the Lord. Ibig sabihin, hindi iyo yan. Para ba yung may sahod ka, yung tax ng gobyerno, 12%, hindi iyo yan. Kinukuha ng gobyerno yan. Slowly but surely. Kasi kung ang sahod mo ay 30,000, kinuha ng gobyerno yung 3,000, magagalit ka. Grabing gobyerno ito. Hindi. Kaya ginawa ng gobyerno, inutakan ka. Bibili ka sa fast food, magbibigay ka ng 12%. Magpapagasolina ka, bahabawasan ka. Bibili ka ng mga construction supply, bahabawasan ka. Kinukuha ng gobyerno yan slowly but surely. At the end of the year, magtatax ka pa. Yung bahay mo, iyo yan, magtatax ka yan. Real property tax. Sa bahay, binabayaran ko dyan, taon-taon, ano eh. 2 years ko hindi na pandemic, hindi ko nabayaran. Lumubo. Ba? Kulang-kulang 100,000. Isipin mo, nakatira ka na sa bahay mo, lupa iyo, magbabayad ka. Kaso lang, nandito tayo sa mundo eh. We pay. Amen mga kapatid? Subukan yung wag bayaran si Meralco. Patay ang hangin mo. Sisira yung pagkain mo sa refrigerator. At mainit ang bahay mo. Okay? So ito. So tithes ay sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung kayo po ay gusto nyo makipag-away sa Diyos, grabe naman Diyos na yan eh. So ano natin? God. Versus man. Mag-away kayo sa Diyos. Yan. Parang boxing ito. On this corner, God. Versus on that corner, man. Ikaw to. Mag-away kayo. Pag-awayan ninyo, ownership. Yun ang nga sinasabi ko eh. Ownership. Bakit pa tinatago nyo yung mga walang laman? Pag walang laman na, tapon nyo na. Yan. Ownership. Yan ang pag-atatalunan ninyo. Bakit? Meron ka bang pagmamay-aring iyo, tao? Anong pagmamay-ari mo? Yung buhay mo, hindi mo pa pagmay-ari yan. Amen, mga kapatid? We own nothing. Yun. Wala tayong pagmamay-ari. Ang Diyos, maliwanag yan, all. Tama mga kapatid? Kaya nga, kumakantang tao eh. Oh, I am nothing. Wala tayo eh. Because we are nothing. Kinakanta yan na matatanda. We are nothing. Pero ang Diyos lahat. Umapa ka sa lupa, sa Diyos yan. Ay hindi, binili ko yung tiles eh. Saan ba nakalagay yung tiles mo? Di ba sa lupa yan?
Parang ang kaibigan ko, maloko eh. Ang ginawa niya, mayroong bakanting lupa ba? Ano siya, napadeliver ng dump truck. Dumating yung may-ari. Bakit mo, tawag doon? Bakit mo nilagyan ng lupa yung pagmamay-ari ko? Sabi ng kaibigan ko, bakit iyo ba yan? Akin to. Hindi, ang iyo nasa ilalim, akin yun sa taas. Pwede sanang ganun lang, no? O kayin mo yung iyo, akin yung taas eh. Pero hindi ganun ang usapan eh. Nakuha niyo ba din? Hindi ganun ang usapan, magtatalo sila. Oh. Kaya ang Diyos, pag may-ari niya, yung hangin, hinihinga mo, sa Diyos yan. Yung araw na nasaktan ka, sa Diyos yan. Galit ka man sa araw, pero pag naglaba ka, kailangan mo yung araw. Pag basa ka, kailangan mo yung araw. Yung tubig na iniinom natin, sa Diyos yan. Lahat ng bagay sa Diyos yan. Yung lakas ho natin sa Diyos yan. Subukan nyo lang. Huwag kumain ng 1 linggo at mahanginan yung utak mo. Maniwala ka. Kahit sabihin mo, gaano ka kaya katalino? Yung isang kaibigan kong pastor, napakatalino. Ano yan? Summa cum laude ng UP. Nagrarally yan sa UP. Na-convert, naging pastor. My goodness, yung bahay niya, puro libro, ang hilig magbasa. But one day, mayroong isang ugat, pumutok. I don't know. Hindi na niya alam, misis niya. Sabi ng misis, Daddy, ako po yung si ganito, misis mo. Ah, ikaw ba yun? Yung mga anak. Dad, ako po yung panganay na anak. Ah, may anak pala ako. Oh. Paglating ko, kasi nangyari sa'yo? Sino ka daw? Sipin mo, hindi na ako kilala. Samantalang napakatalino. Ibig sabihin, hangin lang, kinulang lang ng supply ng hangin yan. Yari tayo mga kapatid. Kaya lahat ng bagay sa Diyos, ownership, sa Diyos yan. Ngayon, ito po yung pangalawa, ownership, kinakailangan mo mag-share. Kasi nga, dito, ikaw na tao, nagtatrabaho ka, you work. Okay? You work. Kaso lang, yung work mo, para ganito work. Lagay natin work. Kung ikaw ay magtatrabaho, halimbawa, farmer ka, ang sa Diyos, trabaho pa rin ng Diyos lahat, all. Kasi kanya yung ownership eh. Di ba? Ikaw ang trabaho mo, ang kapital mo dito, labor. Magle-labor ka lang. Nandyan yung lupa, patagin mo. Di ba? Araruhin mo. At yung binhi, itanim mo. Pero pag moment na itinanim mo yan, Diyos na po ang magpapalaki niyan. Diyos na po ang magbubunga niyan. At Diyos na ang magpahinog sa bunga niyan. Pag nahinog na, after 3 months or 4 months, aanihin mo yan. Pag naani na, doon na kayo magsishare. Sharing na yan. Naani mo, di ba? Yon. Magkano ibibigay mo sa Diyos? Ha? Kasi kung all ito, ang Diyos ang kapitalista. Yung kapital galing sa Diyos, di ba? Yan. Mag-share kayo, ang hinihingi lang ng Diyos, 10%. Asayo, 90%. Oh, sino logi? Sige nga. Tingnan nyo, sino logi dyan? Oh. Ang hinihingi ng Diyos, ibigay mo sa akin 10%. Ang gobyerno nga, malaki ang hinihingi sa atin, 12% eh. Walang nagre-reklamo. Bakit? Nag-rally na ba kayo? Subukan nyo, pumunta doon sa barangay nyo. Mag-rally kayo. Wala akong gumagawa niyan. Sinusunod natin yung gobyerno. Amen mga kapatid? Bakit masakit sundin yung sa Diyos? Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Yun po yan. Kaya sabi ng Panginoon, Malakay, yun. Chapter 3. Sabi sa verse number 8, will a man rob God? Pwede ba ang tao magnakaw sa Diyos? Pwede ba? Yes. Sumagot ang si Malakay. Yet,
You have robbed me. Sumagot ang Diyos, ninakawan niyo ako. Sabi ng tao, wherein we have robbed thee. Saan niya ka namin ninakawan, Panginoon? Hindi naman kayo pumunta doon sa langit para manlakaw ng mga ginto mo. No. Sabi ng Panginoon, in tithes and offerings. Ninakawan natin ng Diyos. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kaya nagnanakaw kayo, ye are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Kaya mga kapatid, alisin natin yung sumpa, ibigay natin sa Diyos yung para sa Diyos. Amen mga kapatid? Huwag tayong magnakaw. Kaya maraming mga tao, hindi makamove on, kasi nga nagnanakaw hanggang ngayon. Huwag, ibigay sa Diyos. Napakadali lang eh. Sinabi ng Diyos, ibigay mo yung kapo sa mubado, ibigay mo. Problema ba yan? Kaso lang, pag lumalaki na yung pinag-usapan, parang bata ba? May mga isang membro, yung sahod niya, 10K pa lang. Magkano ibigay niya? Ha? 10,000 sahod niya buwan-buwan, magkano ang tithes niya? 1K. Mahirap? Mahirap ba ibigay yan? Hindi. 1K lang eh. Noong nagkasahod siya ng 100,000, magkano ibigay niya? 10K. Nag-abroad siya. Ang sahod niya, 600,000. 600,000. Pagkatapos noon, 2 years contract siya kung hindi niya napadala. Magkano? Pag-uwi niya after 2 years, magkano ibibigay niya? Ha? Kasi ano ito eh, 660, di ba? 60K. 60 times 24 months. Magkano? Hintayin natin. 60,000 times 24. 1 equals 1 point, yan. Ito yung kanyang pag-uwi niya after 2 years, dala-dala niya yung 1.4 million. Sabi niya sa pastor niya, Pastor, parang hindi ko na yata kayang ibigay yung 1.4 million. Masyadong malaki na yan eh. Makakabili na ako ng sakyan yan. Makabili na ako ng 10, kahit 100 washing machine eh. Nakuha niyo ba mga kapatid? Pinintahan niya yung pastor niya. Mahirap. Sabi niya, Pastor, hindi ko na kaya maibigay yan. Masyadong malaki na yan. Sabi ng pastor, saan ba sa'yo ang madali mo ibigay? Ay, 1,000 lang. Mag-pray tayo. Nang sahod mo, bumalik ng 10,000. Ay, wag naman! Galit siya eh. Bakit? Gusto mo bumalik ka sahod mo ng 10,000? Ano ang pagkakaiba ng 1,000 sa 1.4 million? It's the same. It's 10%. Amen, mga kapatid? Walang binago dyan eh. Para ba yung mapunta ka doon sa ibang bansa, halimbawa Singapore, medyo mataas yun, hindi ka makakain kung kinakalkulator mo yung pera doon. Wala kang makain doon. Ay, ang mahal pala. Parang nag-taxi ako noon eh, taxi. $80. Isip-isip ko pa ba, 3,000 pala yung aking taxi na yun. Di ba? Kasi kinikwenta mo, anong gusto mo, lakarin mo? Hindi mo naman alam yung lugar. Sige, maglakad ka. Sabi ko, saan ba ako makamura? Ayun, hanap ng train. Mag-train ka. Para makamura. Pero the moment na kwininta mo, hindi ka makakain. Gusto mo makakain ka ng mura? Punta ka ng Vietnam. Vietnam. Pagbigay ng bill sa amin, pambihira, milyon-milyon. Sipin mo, pagdating doon, milyonaryo ka. Oh, milyonaryo ka. Ayan po yan, mga kapatid. Kaya dito, as I close, mga kapatid, dito, kung makita niyo sa offering natin, meron tayong first fruit dyan, merong mission dyan. Sa susunod, pag-uusapan po natin yan. Okay?
Tatapusin ko na to. Things we do in the church. Pakirikap nga kapatid. We gather together for worship, fellowship, prayer, soul winning, visitation, and follow-up. We sing praises to God. We sing to glorify God. We sing spiritual songs to strengthen our faith. We sing to be godly para hindi tayo maging carnal. And we give unto the Lord. We give our bodies, we give our time, we give our talent, and we give our money. Alam nyo, one day, ang Panginoon nakatingin sa treasury, yung offering box ng yung mga tao nagbibigay sila, daming mga binibigay. Merong isang taong balo, pumunta doon nagbigay. Ang sabi ng Panginoon, yung babaeng balo na yan, nagbigay ng marami kaysa lahat ng mga taong nagbigay doon. Kasi ang binigay niya, she gave his all, even her living, yung kanyang kabuhayan. Kaya mga kapatid, it's not the amount that we give. Okay? It is all about how much is left from us. And we cannot outgive God. Hindi mo pwede sabihin, nasubrahan mo yung pagbigay mo kaysa Panginoon. Dahil ang Diyos ang binigay niya, buhay niya ang ibinigay niya. Tayo, oras, katawan, talento, pera lang. Pero ang binigay ng Diyos, yung buhay niya para sa atin. Tumayo po tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you so much. Habang ang lahat ay nakayuko at nakapikit ang mata, if God has something for you, mga kapatid, and God is speaking to your hearts right now, we gather here because we worship God. We sing spiritual songs, and we give for the glory of God. Kung sa bahay mo, puro kakarnalan ang kinakanta mo. Mula Lunes hanggang Sabado, there is something wrong with you. Kung ang pupunta mo simbahan, iba ang iniisip mo. Other than worshiping God, listening to God's word, you are in the wrong side. But the moment you give your time, you give your talent, you give your money to the Lord, all for the glory of the Lord, not to impress men, you are in the right track. If the Lord has something for you, and God is speaking to your heart right now, you are free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer. Pwede mong sabihin, O Diyos, hindi po ako tapat sa aking pamibigay. Help me na maging faithful po ako in returning my tithes and offerings. Kung hindi ka pa nagsimula, why not start? Sabihin mo sa Diyos, mangako ka, I'm going to start returning to the Lord. May problema ka ngayon, may mga prayer request ka, you are free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer right now. Sige po mga kapatid. Thank you, Father, for what we have learned this morning. Sa mga palaala po ninyo, pagpalain niyo po ang inyong mga anak, yung mga nagsipagtrabaho, bless them, O Father. Yung may mga negosyo, pagpalain niyo po kanila mga negosyo. Yung laging nagbibiyahe, ingatan niyo po sila, may karamdaman, pagalingin, mga nasipag-aral, bigyan niyo po ng katalinuhan that they will excel in their studies. Mga relasyong hindi maayos, tulungan niyo po sila, O Diyos, na maayos ang relasyon.
Mga dreams, ambitions na hindi naka-align sa inyong kalooban, i-direct niyo po sila ng Diyos. Tulungan niyo po at pagpalain niyo po ang mga anak po ninyo. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. At gamitin niyo po ang bawat isa sa amin at tulay ng pagpapala sa ibang mga tao. At makita niyo po ang bawat isa sa amin na dapat patuloy na lingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pagbabalik. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus, sa amin Diyos sa kapaligtas. Amen. God bless us all. Tawagin po natin ang kapatid niya, si Brother Joey. Wala.